So nandito tayo ngayon para silipin yung site, de-design tayo ng bahay. Residential siya, 2-story. Malaman kung anong klaseng design ang pwede nating i-apply dito sa lugar na to. Ang kino-consider natin dito is kung bahain. Mataas naman yung lugar, so okay tayo doon. Yung weather naman dito, slightly umuulan, slightly maaraw, lalo na kung mabagyo, yun nga. Medyo i-consider natin yung mga materials na ilalagay natin sa design. Kaya din pala tayo pumunta dito. Kasama natin yung prospective client natin na pwede natin tanungin anong lifestyle nila. Pwede natin malaman kung gaano sila kadalas sa bahay, anong madalas nilang hobby, anong madalas nilang uwian, anong madalas silang araw na nandyan, or dun ba talaga sila titira, or may kasama ba silang anak. From those information, sure ako magka-come up tayo sa isang hindi lang siya basta magandang bahay eh. Mas maganda yung masarap tirhan kaysa dun sa magandang bahay. Alam mo yun, maganda lang yung itsura pero yung spaces hindi siya ma-utilize, hindi natin ma-maximize. So yun yung trabaho natin ng mga architect na ayusin, planuhin mabuti yung design na ibibigay or gagawin natin dun sa bahay na to. Aayusin natin yung buhay ni client, then next yung buhay ko naman. Ibang usapan naman yung mga kailangan i-check sa construction. Sa construction, considered mo na yung layo ng materialis na panggagalingan, mga hardware na malapit, dami ng manpower na kailangan, lalo na kunyari ito mga wiring na yan, kung dadaan ng cement mixer, kung makakadaan ba, kung mataas masyado yung rampa, yung mga daanan yun, baka mahirapan yung mga deliveries mo, kasama sa costing, kasama sa problem, kasama sa mga risk management yun. Ang magiging role mo rin sa construction is project management and construction management, lalo na kung independent ka, freelance ka, ikaw na rin yung accounting, ikaw na rin yung procurement, ikaw rin yung purchasing, kulang na lang, ikaw na rin yung manpower. Sa mga aspiring architects dyan, and yung sa mga kumuha ng board exam na nag-aantay na lang na result, good luck and congrats na agad, sure ako pasado yan sa bagong yugto ng buhay. Good luck again and congrats, nakapag-step forward ka na papunta dun sa pangarap na gusto mo. One eternity later. So ito yung lugar ng pagtatayuan natin ng bahay. Ang gusto nga pala ni client dito is prefab. Alam niyo yung mga prefab, yung mga parang container van. Pros nun, mabilis siya i-construct. Siyempre meron ko pa rin mga i-consider dito like yung flat surface na pag-i-installan ng prefab mo. Kung mapapansin nyo dito sa mga design ng bahay nila. Ayan. Yan yung mga yan. Normally kasi sa mga subdivision, yung design ng mga ganitong klase ng bahay, as is na siya. So kung magkakaroon ka man renovation, mostly interior lang ang kaya nilang i-accommodate. Kasi syempre yung mga structural elements, nakakompute lang siya based dun sa design na to. So kung magdadagdag ka ng third floor, maybe hindi na siya payagan. Ano ang mga kino-consider natin pag pumupunta tayo sa isang site? So yan. Number 1 kong hinahanap dito, muhon. Kaso nga lang hindi ko mahanap yung muhon. Tabunan na siya, hindi pa siya na-cleaning. May libreng cleaning daw yung subdivision dito. Next may check yung anong klaseng lote ba to? Pro and true ba? Kasi parang pro and pro eh. Parang makukuha nila yung harap nito, then makukuha nila yung harap nun. Sobrang ganda nung nakuha nilang lote. So very accessible siya both ways, both sidewalks, both walkway, both driveway. Napansin ko lang dito sa site is mayroon siyang parang waterways. Walang alam kung tumataas yung tubig nun pag maulan or mabagyo. So hindi pa natin sigurado. So kailangan natin magtanong-tanong. Kasi yan sa mga kinakonsider sa design, yung takbo ng araw. Palalaman natin kung saan natin ilolocate yung bawat rooms. Yan yung trabaho natin mga architects. So very challenging to as an architect kasi syempre sanay na sanay tayo sa mga conventional na construction and designing. At ngayon meron tayong client na nagpapadesign ng prefab. Ang consider natin is yung limit ng design, kung hanggang saan, kung kaya ba maglagay ng CR sa taas, kung kaya ba maglagay ng roof deck, yung mga ganoon, yung pwede ba mag-extend ng balcony, maglagay ng balcony. Malalaman natin yan pag nag-start na tayo sa planning phase and design phase nitong project na ito. Pag magsa-site yung mga future architects natin na freelance or kahit yung mga nasa company, pag magsa-site kayo, siguraduhin nyo nakapantalon kayo. Grabe, sobrang kate. Pero tolerable naman siya. Kasama yon sa paglaki. Kung magtataka kayo bakit laging nakaitim yung mga architects ay mga engineer. Kaya madalas yan, lalo na yung pag ng mga nagsa-site, syempre yung lagi tayong pawis eh. Hindi masyadong kita yung pawis natin sa katawan. Ang iniisip natin kasi dapat maging presentable tayo pag tinitignan tayo or nakikipag-usap tayo, lalo na kung may client meeting or mayroong mga nagsusupervise ng mga engineer na mga owners, ganun, from client side. Then number 2, bakit nakaitim? Kasi sobrang daling maispatan ng dumi, sobrang bilis tanggalin, and hindi masyadong kumakapit yung mga itim na dumi. Hindi masyado rin pansinin pag may dumi. Isa rin siyang technique, lalo na kung magsusupervise ka, hindi ka masyadong pansinin yun, bibiglain mo kasi nakaitim ka, hindi ka halata eh. Next update ulit nitong video is nakapag-design na. Episode 1 pa lang ito na project. First time to na mag-design tayo ng prefab. So sana maging successful and hopefully magustuhan ni client yung magiging outcome
nito arko, nitong project na to. So yun lang, peace out.